Sa vlog na to, tayo ay magtatanim ng luya. So, ito ay luya. So, anyway, dalawang klase, native at merong kunting Hawaii or Taiwan na luya dito. Itong malalaki. Ayan. So, ito yung medyo malalaki na binhi. Ayan. And, ating binaon sa lupa. And makikita nyo, meron na silang mga tubo. Rhizomes na tumubo. Ayan. Kikita nyo. Ito din. Ayan. Kikita nyo ang daming tumubo na rhizomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. 7 size sa ganito. Meron ng mataas. Okay lang yun. Yung ating mga native na binhi. Ayan. Kasalak po yung ating binubungkal dito sa pinaglagyan nila ng binhi. Ayun. So, meron na silang mga tubo na tumutubo. Mga rhizomes. Meron pang mas mahaba na. Ayan. So, anyway, ito yung native. At saka ito pa yung bubong. Tatanggalin natin and meron pa dyan. Ayan. Dito po natin ipupunla yung ating luya. Dito natin itatanim yung binungkal sa unang video po natin. Medyo napakalawak po nito. Merong kalawakan konti. So mukhang hindi sakto yung ating luya. Ayan. Yan po yung luya na nakuha natin. 2 sako na malapit ng magkalahati na 1 kalahating sako. Ang luya po ay napakaraming benefits. Ito ay nakakatulong panlaban sa pagkahilo, yung nausea, lalo na pag sa mga motion sickness. Meron din siyang anti-inflammatory or pain relief, nakakabawas sa pamamaga at pananakit ng kasukasuan po natin. Ginagamit ng iba sa arthritis at muscle pain after nila mag-workout. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit kami nagtatanim. Bakit tayo magtanim ng luya? Ito din ay nakakatulong sa digestion. Pinapabilis nito ang galaw ng pagkain sa tiyan po natin. Lalo na kapag bloated ka, mag-take ka lang ng ginger tea is mabilis kang makaka-recover niyan. Kaya madalas ginagawa ng mga bloated o hirap matunawan ang ginger, ginagawang tea. Pinapalakas din ang immune system po natin dahil may antibacterial at antiviral properties. Kaya uso ang salabat pag may sipon o ubo. Ito rin ay nakakatulong sa blood sugar at heart health. Ilang studies nga nagpapakita na nakakatulong bumaba ng blood sugar at cholesterol kung regular yung pag-inom ng ginger tea. Sa mga meron din regla, ginger tea nakakatulong bawasan ang dysmenorrhea. Halos katulad ng effect din ng ibuprofen sa iba. Yun lang. Ginagawang tea, hinahalo sa mga ulam at kung saan ginagamit sa kusina. Yan. So simple lang ang pagtatanim. Mag-prepare lang po kayo ng lupa na pagtatamnan. And then tatabon nyo lang sa lupa. Bigyan nyo ng sapat na spacing. Huwag masyadong dikit-dikit. And then tabunan ng maigi. Huwag masyadong makapal. Pero kapag tag-init at wala pang tag-ulan sa inyo, kapalan nyo konti kasi baka maluluto yung luya nyo sa araw. Yun lang. Ayan nga po at ginabi po tayo. Ginabi kami sa daan. Marami nga tayong nakikitang mga nagbo-blink-blink dyan sa daan. Parang multo, pero hindi. Yan po ay mga insekto na lumilipad-lipad. Palipad-lipad. Singan Christmas light. So, ito po yung natanmian po natin.
kalahati po na taniman, yung kalahati hindi. So, ibig sabihin kulang po yung binhi. So, either gagawa tayo ng paraan para magkaroon ng binhi, tayo po ay bibili sa market. Yun lang po, hanggang sa muli. Subscribe!